The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Then they left their nets and followed Jesus. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in the boat, mending their nets. Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat, along with the hired man, and followed Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kahapon po ay pinagdiwang natin ang pagbibinyag kay Jesus, Baptism of the Lord, na siya naguhudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko. Kaya ito ang unang araw sa karaniwang panahon. Kaya ang damit ng pari ay kulay green. Simula ng karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan. At ang ating mga ebanghelyo simula sa araw ito ay tungkol sa pagpapahayag ni Jesus ng mabuting balita at pagpalaganap ng kaharian ng Diyos. Sinisimulan na niya ang kanyang misyon sa pagliligtas ng sangkatauhan. At sa pagsimula ni Jesus sa kanyang misyon upang tayo iligtas, pumili siya ng mga makakasama niya, mga taong tutulong sa kanya. Yan si Jesus, marunong makipagtulungan. Hindi na sinusolo ang trabaho niya. Pinili niya mga taong makakasama niya. Pinagkatiwalaan niya. Itong mga piniling mga tao ay mga karaniwang tao lang. Mangingisda, maniningil ng buwis, walang mataas na pinag-aralan. Pero dahil sila ay pinagkatiwalaan, nagbago sila. Dati mga mahiyain, ngayon naging confident na sila. Dati mga mahihina, ngayon naging malakas na. Dati parang mga duwag, ngayon naging matapang na. Bakit? Binago sila ng tiwala ni Jesus. When we are trusted, we bring out the best in us. Pag tayo ay pinagkatiwalaan, patutunayan natin na karapat-dapat tayo ng tiwala. Isa sa mga magandang salita na marinig natin ay yung sabihan ka ng, "May tiwala ako sa iyo." Pag sinabihan ka nun, parang tumataba yung puso mo, parang lumalakas ang loob mo, parang nagkakaroon ka ng lakas na gawin isang bagay na akala mo hindi mo kaya. Pinagkatiwalaan ka eh. When we are trusted, we bring out the best in us. Ang kabaliktaran noon, pagsabihan ka ng, "Wala akong tiwala sa iyo." Masakit yan. Wala akong tiwala sa iyo. Ilang mga tao na, yun bang parang wala nang ganang mabuhay o nasira ang buhay. Bakit? Minsan sinabihan siya ng ganon. Wala akong tiwala sa iyo. Yung tiwala kasi, napakahalaga niyan eh. Parang mamahaling kristal yan eh. Pero parang babasaging kristal, parang salamin. Pag nabasag na yan, kahit pag dugtong-dugtungin mo pa, lagyan mo ng glue yan, may lamat na. Mahirap nang ibalik. Kaya napakahalaga ng tiwala. Huwag nating sirain. Kaya kayong mga anak, huwag niyong sirain ang tiwala ng mga magulang ninyo. Kayong mga asawa, huwag niyong sirain ang tiwala ng asawa ninyo. Kayong mga kaibigan, huwag niyong sirain ang tiwala ng mga kaibigan ninyo. Kayong mga empleyado, huwag niyong sirain ang tiwala ng mga amo ninyo.
Kayo mga pinuno ng bayan, huwag niyong sirain yung tiwala ng mga taong nagtiwala sa inyo at naglagay sa inyong katungkulan. Napakahalaga ng tiwala. At higit sa lahat, huwag nating sirain ang tiwala ng Diyos sa atin. Pero aminin natin o hindi, napakarami ng pagkakataon na sinayang natin ang tiwala ng Diyos sa atin. Mahina tayo, marupok, nakakalimot, nagkakamali, nagkakasala. Yung tao, pagka winala mo yung tiwala niya, mahirap na yung balik muli. Pero alam niyo ang Diyos, kahit na ilang beses nating winala ang tiwala niya sa atin, patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng Diyos. Bakit? Kasi alam niyang sa bawat isa sa atin, may binhi ng kabutihan na pinunla siya. At yung kabutihan yan, alam niyang mamumunga yan eh. Kaya may tiwala ang Diyos sa atin kasi siyang naglikha sa atin eh. At ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Kaya may tiwala ang Diyos sa atin. Kaya, wag naman nating sayangin. Wag naman nating abusuhin ang tiwala ng Diyos sa atin. Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina. Panginoon, mahal na Ina, salamat po sa tiwala na pinagkaloob mo sa akin. Sana gamitin ko ito ng wasto, nang sa ganon, kahit ako'y karaniwang tao lamang, sa tulong ninyo, sa tiwala ninyo, makatulong ako sa pagpahayag ng mabuting balita at sa pagpalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, katulad ng mga apostoles na iyong pinagkatiwalaan.